Sa video natin ngayon, dadalhin ko kayo sa isang nakakakilabot na kwento ng lamay na naganap malapit sa isang kagubatan na sinasabing tirahan ng mangkukulam. Sa pagpasok ng grupo ng magkakaibigan sa kagubatan, unti-unting lumalabas ang mga misteryosong pangyayari na nagpatayo ng balahibo nila. Makakaranas sila ng malamig na hangin, mga bulong mula sa dilim at mga aninong nagmamasid. Ano nga ba ang kanilang matutuklasan at makakalabas pa kaya sila ng ligtas? Ang pangalan ko po ay Nestor. Tawagin niyo na lang akong Nes. May ikukwento lang ako sa inyo na karanasan ko sa isang lamay dito sa amin. Baka may mapulot kayong aral sa kwento ko, kaya makinig kayong mabuti. Dito sa amin, kapag may namatayan, ay sa bahay pa rin ginaganap ang lamay. Hindi sa funeral home. May mga funeral home naman dito sa amin. Pero mas gusto pa rin ng mga tao na sa bahay gawin ang lamay. Mas tipid daw kasi. May isang lamay na ginanap dito sa amin sa isang bahay na malapit sa kagubatan. Yung kagubatan na yon ay sinasabing tirahan ng isang mangkukulam. Bata pa lang ako ay takot na ako sa kagubatan na yon. Kasi sabi ni Lolo, doon daw nakatira yung mangkukulam na nagpaparamdam dito sa amin kapag may bagong silang nasanggol. Kaya nga kapag may bagong silang na baby dito sa amin, ay hindi muna pinapakita sa mga tao kasi baka raw matangay ng mangkukulam. Yung lamay na yon ay naganap noong 2017. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng namatay. Basta ang tawag na lang natin sa kanya ay Aling Nena. Matanda na si Aling Nena nung pumanaw siya dahil sa sakit. Nung lamay niya ay nandoon kami ng mga kaibigan ko. Tawagin na lang natin silang Paul, Ramil at Jomer. Nung gabing yon ay nagkayayaan na maglakad-lakad sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng mga kaibigan ko at gusto nilang pumasok doon. Sabi ko sa kanila na hindi ba nila narinig yung mga kwento tungkol sa mangkukulam na nakatira doon. Sabi nila, wala naman daw silang pinapatunayan sa mga kwento na yon. Kaya naisip ko na baka kaya nila gustong pumasok doon sa kagubatan ay para patunayan na hindi totoo yung mga kwento tungkol sa mangkukulam. Sabi ko, kung gusto nilang patunayan yon ay kumuha sila ng sanga mula sa puno ng balete na nasa gitna ng kagubatan. Kasi sabi ni Lolo, yung puno ng balete na yon ay pag-aari ng mangkukulam, kaya walang nagtatangkang kumuha ng kahit anong bagay mula doon. Akala ko ay hindi nila gagawin. Pero nagtinginan sila sa isa't isa at nagkayayaan na kumuha ng sanga ng balete. Doon na ako nagpaalam na hindi ako sasama. Sabi ko, bahala na kayong tatlo, pero ayokong makasama sa kalokohan nyo. Kinakabahan na nga ako para bang may masamang mangyayari. Pero mapilit sila. Sabi nila saglit lang naman daw kami at hindi naman kami lalayo. Kukuha lang daw sila ng sanga ng balete at lalabas na rin agad. Pumayag ako pero sabi ko sa kanila na kapag may naramdaman akong kakaiba ay tatakbo ako palabas at bahala na sila sa sarili nila. Nung pumasok kami sa kagubatan, para bang may bumalot na kakaibang lamig sa amin. Yung tipong kahit taginit, nanginginig ka pa rin. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Naalala ko yung sabi ni Lolo na yung malamig na hangin daw ay dahil sa presensya ng mangkukulam. Pero hindi ko na sinabi sa kanila. Baka kasi magalit pa sa akin at hindi nila ako paniwalaan. Naglakad pa kami sa loob. Ako ay kinakabahan na at gusto ko nang lumabas. Pero yung tatlo ay nagkukulitan pa rin. Hindi ko na sila pinansin. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit para hindi ako matakot. Mga ilang minuto pa ay nakita na namin yung mga puno na nilagyan ng mga talisman. Yun ang palatandaan na malapit na kami sa gitna ng kagubatan. Doon na ako natakot ng todo. Sabi ko sa kanila na lumabas na kami. Pero sabi ni Paul ay saglit na lang daw at malapit na kami sa puno ng balete. Nagpatuloy kami sa paglalakad.
Nakita namin yung mga ibon na nakabitin sa mga puno, mga ibon na walang mga mata na para bang sinadyang tanggalin. Nakakapanindig balahibo talaga, parang gusto ko nang tumakbo pabalik. Doon na ako nakasigurado na totoo ang mga kwento ni Lolo. Nandito nga ang mangkukulam, biglang nagdilim ang paligid. Nagtaka ako kasi wala namang ulan. Pero nagdilim talaga. Sabi ko sa kanila na lumabas na kami. Pero sabi ni Ramil ay saglit na lang at malapit na kami sa puno ng balete. Doon na ako nakarinig ng mga bulong, hindi ko na sila pinansin. Tumakbo ako palabas kahit hindi ko alam kung saan ang daan. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Naririnig ko sila Paul na tumatawag sa akin, pero hindi ko na sila pinansin. Tumakbo pa rin ako ng tumakbo. Nadapa ako at nawalan ng malay. Nagising ako sa isang madilim na lugar, parang wala akong makita kahit anong liwanag. Hindi ko alam kung saan ako naroon at ang tanging nararamdaman ko ay takot na takot ako. Tinawag ko yung mga kaibigan ko, pero wala akong narinig na sagot. Naglakad ako ng naglakad, pero hindi ko pa rin mahanap yung daan palabas. Nandoon pa rin ako sa madilim na lugar. Naupo ako sa lupa at nagdasal na lang ng nagdasal. Nung buksan ko yung mga mata ko ay nasa kagubatan na ulit ako. Tumayo ako at tumakbo palabas. Nung makalabas ako ay nakita ko sila Paul na nauna sa akin. Takbo rin sila palabas. Nagyakapan kami at nagtanungan kung ano ang nangyari. Sabi nila ay tumakbo rin daw sila palabas nung marinig nila yung mga bulong. Nahulog din daw sa lupa at nagising sa isang madilim na lugar. Pare-pareho lang pala kami ng naranasan. Bumalik kami sa lamay at kinuwento sa mga tao ang nangyari sa amin, pero hindi sila naniwala. Sabi nila ay baka raw may mga ligaw na hayop lang sa kagubatan at natakot kami. Pinakita namin yung mga larawan na kuha namin sa cellphone. Bago kasi kami pumasok sa kagubatan, ay nag-selfie muna kami. Sa mga larawan ay makikita na may nakatayo na anino sa likod namin. Pero sa isa sa mga larawan may anino na nakatayo sa likod namin. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim at nung makita ko yon, halos maihi ako sa takot. Grabe, parang totoo talaga yung mga kwento ni Lolo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa amin. Siguro kung hindi kami nakatakbo palabas ay baka kung ano na ang nangyari sa amin. Totoo ang mga mangkukulam, kaya mag-ingat kayo at huwag niyong subukan ang kakayahan nila. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi dapat binabaliwala ang mga babala tungkol sa mga mangkukulam. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y hindi kayo makatagpo ng anino sa dilim.